Magandang umaga, ako po si Benison Estareha at meron po tayong update regarding sa ating minomonitor na si Bagyong Henry at ito na po ang unang bagyo for the month of July at pangwalo naman for 2026. Ngayon pong madaling araw ay nabuo po from low pressure area into a tropical depression itong si Bagyong Henry. And as of 10 in the morning ay namataan naman ito sa may West Philippine Sea, 240 kilometers west-southwest ng Abukay, Bataan. Taglay ang hangin na 45 kilometers malapit sa kanyang gitna at may pagbugso hanggang 55 kilometers per hour. At sa ngayon po ay kumikilos pa westward or palayo ng ating kalupaan at 25 kilometers per hour. Base po sa ating latest satellite animation, kung mapapansin natin, yung outer rain bands or outer cloud bands ng bagyo ay nakakaapekto pa rin sa ilang bahagi po ng Luzon, kabilang na ang Zambales, Bataan, Batangas, Mindoro provinces, Romblon, ngayon din ang halos buong lalawigan ng Palawan, at dito rin po sa may Western Visayas. Habang nakikita natin yung buntot nitong Tropical Depression Henry, nagdadala rin po ng mga pagulan paminsan-minsan dito sa may Cagayan, Isabela at mga nearby areas pa. Samantala yung southwest monsoon or hanging habagat, active pa rin po at nagdadala rin ng maulap na kalangitan at paminsan-minsan mga pagulan for today dito po sa may Negros Island Region, Central Visayas, maging dito rin po sa ilang bahagi po ng Leyte, Southern Leyte, Caraga Region, Northern Mindanao, hanggang dito sa may Zamboanga Peninsula and Bangsamoro Region. Paminsan-minsan po may mga pagulan, kaya make sure po na meron tayong baon na payong or kapote kung lalabas po ng bahay for today. Base naman sa ating latest satellite animation, wala pa tayong namamataan ng panibagong cloud clusters na mabubuo bilang isang bagyo sa susunod po na 3 araw. Base naman po sa latest track ng Pag-asa, inaasahang kikilos pahilagang kanluran sa susunod na 12 oras itong si Bagyong Henry at posibleng lumabas na ng ating Philippine Area of Responsibility either mamayang gabi or bukas ng madaling araw. Mananatili pa rin po itong mahina habang binabagtas po itong West Philippine Sea as a tropical depression at posibleng lumakas ng bahagya into a tropical storm paglabas ng PAR at patungo dito sa may Hainan sa may southern China. Base rin sa ating latest analysis po, yung kabuuan ng bagyo, yung malalakas na hangin, hindi na po nahagip itong bahagi po ng central and southern Luzon. So ibig sabihin, tinanggal na po natin yung mga tropical cyclone wind signals sa bahagi ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ngayon pa man, naasahan pa rin po yung epekto ng southwest monsoon at yung outer rain bands or outer cloud bands itong si Bagyong Henry, nagdadala pa rin ng pabugso-bugsong hangin dito sa may Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at Pangasinan, maging sa halos buong Central Luzon, Calabarzon. Pansin nila, may pabugso po ay dahil lamang dun sa outer part ng bagyo. Pagsapit po bukas, aasahan pa rin sa may western section ng ating bansa, maging dito sa may dulong hilagang Luzon, sa may Batanes, Cagayan, Zambales, Bataan, Pangasinan, and Palawan. Pabugso-bugso pa rin ng hangin dahil na rin sa southwest monsoon. At pagsapit ng Biyernes, halos yung mga similar pa rin na mga lugar ang magkakaroon ng mga strong to gale force na mga gustiness. At pagdating naman po sa gale warning, wala tayong nakaambang matataas na mga pag-alon po, no? At dahil tinanggal na rin natin yung mga wind signals dito sa mga areas na ito, hindi na rin po suspended ang sea travel. However, depende pa rin po sa inyong mga local coast guards kung papayagan kayo na pumalaot, especially dito sa may West Philippine Sea. Kaya po mag-antabay po sa ating mga updates, pero inaasahan po natin habang papalayo naman itong si Bagyong Henry ay unti-unting bumababa po yung ating mga pag-alon in these areas. Other parts pa, nasa kalahati hanggang 1 metro ang taas sa mga pag-alon at hindi pa rin direktang apektado nitong si Bagyong Henry. Bago po tayo magtapos, make sure po na naka-download na kayo ng tinatawag natin na Panahon Weather App. Yung mga Android users po, nandito sa may kaliwa, just scan the QR code. At yung mga iOS users or Apple users naman po, itong nasa right side, scan nyo lang yung QR code para po ma-download ninyo yung app. At makikita nyo po sa app, libre naman po ito, pwede kayong mag-access po ng inyong location at pag nakita nyo yung inyong location, agad-agad po makikita nyo yung current na weather forecast, yung forecast sa mga susunod na oras, at yung forecast sa susunod pa na 5 araw. So very important po ito sa mga may lakad, kung meron kayong mga travels. Makikita rin po yung current na radar images, kung saan makikita nyo rin yung mga current na lakas po ng ulan. Yung ating data satellite animation, pwede nyo rin po makita dyan yung mga weather systems na nakaka-apekto sa ating bansa.
At pwede nyo rin po i-check yung mga nearby na mga synoptic and automatic weather stations po na Pag-asa, kung saan makikita natin yung iba't ibang mga datos pa na may kinalaman po sa weather. At yung isa sa pinakamahalaga po na feature nitong app, yung latest po ng mga advisories natin, thunderstorm advisories, yung mga possible heavy rainfall warnings, makikita nyo po dito sa Panahon Weather app, at yung potential nga po na tropical cyclone wind signals or gale warnings and flood advisories, lahat po yan makikita natin sa Panahon Weather app. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center po ng Pag-asa. Ang next update po natin ay mamayang 5:00 ng hapon. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.